Hello, good morning guys. Happy Tuesday. So, Tuesday ngayon guys. Inayos ko tong bed ng anak ko kasi kanina maaga siyang umalis guys. Umalis siya ng maaga. May flight sila ngayon. Meron siyang travel sa Thailand. So, kanina 2 o'clock ng madaling araw, umalis siya. So, inayos ko tong kwarto niya para pagbalik niya naman maayos pa rin. Inayos ko yung mga bagay-bagay na medyo magulo. Kasi yung anak ko, magbabakasyon ng 5 days sa Thailand kasama yung mga friends niya. So, hindi natin siya makakasama ng 5 days. Naka-leave din siya sa work niya. So, ayun. Kaya, medyo kami lang ng mga, ng asawa ko tsaka ng anak ko na bunso ang nandito ngayon. So, ito yung kwarto niya guys. So, ayan. So, ayun guys, samahan niyo ako ngayong umaga. Mag-breakfast muna tayo kasi maaga rin akong papasok sa barangay. Maaga rin akong papasok kasi kailangan kong pumunta ng land bank para magpa-honoraria sa mga barangay officials ngayong araw. Honoraria yun yung sweldo namin. So maaga akong papasok para makakuha ng honoraria sa land bank. Maaga akong pipila kahapon, ipinasok ko na sa land bank sa ASIC at we access ang cheque namin para ma-withdraw ko. So, ayun guys ha, para malaman nyo, bago kasi kami pumunta at mag-withdraw sa land bank, kailangan muna namin mag-online banking. Kailangan kong i-check, ipasa sa land bank yung cheque, mga account number, kung magkano yung cheque, kanina na pangalan yung cheque, inaano namin yun doon, ine-encode namin. Tapos yun nga, para makita ng land bank na meron na kaming nakapasok na cheque para bukas, kahapon, di ba? Ngayon, withdrawin ko na lang siya. So, mag-aalmusal muna tayo, guys. Para naano na sigmura ako. Gustong magkape. Gusto ng mainit na kape. So, guys, samahan niyo pa rin ako, ha? Thank you, guys, for always watching. And please subscribe. Labas tayo, guys, ha? Patayin muna natin tong ilaw. So, ayun. Magtimpla muna tayo ng kape, guys. Parang inaano ang sigmura ako. Ano ba tawag dun? Parang naghahanap ng kape. Naghahanap ng kape, no? Dali samahan niyo ako. Ayan. So, magpainit tayo ng tubig, guys, para makainom tayo ng kape. Ayan, guys. Nagtimpla ako ng hot choco. So, hindi ako nag-coffee. Nag-hot choco ako. Kasi, parang piling ko ina-acid ako ng mga nakaraang araw. Sinisigmura ako. So, magtimpla lang muna tayo ng hot choco. Iwasan muna natin yung mag-coffee. Ang sarap talaga pag mainit ang iniinom mo sa umaga, di ba? Yung sikmura mo, kumbaga parang naiinitan. Para bago ka mag-work, medyo may ang katawan mo panlaban. Ito guys, ito yung ulam namin kagabi. So, natira, papakin natin. Ang dami, walang kakain na naman ito ngayon. Naisip ko nga din ko sa barangay para makain namin dun. Ang dami. Lechon manok to. Wala na naman kumain. Konti lang ang kinain, tapos wala na.
Sarap. Kayo guys, anong ano nyo, almusal nyo? Anong breakfast nyo ngayong araw? Nakakaano rin, no? Parang nakakatamad. Kung iisipin nyo na mag-isa lang ako laging kumakain. Siyempre, yung asawa ko, pumasok. Yung anak ko, papasok din sa school. Tapos nag-OJT siya, yung bunso ko. Tapos yung anak kong babae, umalis ngayon. Tulad ng sabi ko kanina, may travel siya pa Thailand. So, mag-isa lang ako. Nakakalungkot. Nakakalungkot din pala talaga yung maliit ng pamilya. Sa totoo lang. Kasi yung asawa ko, maliit lang ang pamilya nila. So, yung tatay niya, nag-iisang anak lang. Ayun. Ano na, wala na yung tatay niya, kasama na ni Lord. Pati yung nanay niya, kasama na ni Lord. So, yung nag-iisang anak yung tatay niya. Tapos, silang magkakapatid is 4 lang. 4 lang sila. Yung kuya niya, wala na rin. Kasama na rin ni Lord. Kumbaga, parang last year. Kasama na siya ni Lord last year. June. Last year ba? Basta magto 2 years na siya ngayon. Magto 2 years na siya ngayong June. Ngayon, 3 na lang sila. Yung 2 sister niya, wala naman din dito. Nasa, rin sila, sa ibang lugar. So, yung asawa ko, nag-iisa lang siya dito. Tapos, ayan, maliit lang din ang family namin. 2 lang yung anak namin. Malungkot din pag yung, alam mo ba yun, yung 2 lang yung anak mo. Tapos, lagi rin silang wala. Tapos, yung asawa ko rin. So, mag-isa lang talaga ako araw-araw sa buhay. Nakakalungkot, diba? Ang family ko naman, guys, alam nyo, ang family ko naman, malaki ang pamilya namin, kami. Nasa Dasma. Ang mami ko ngayon, hindi ko pa nga pala nasabi sa inyo na guys, hindi ko pa naikwento. Si mami, diba, andun lang siya sa bahay sa kabila. Binabantayan ko siya, dinadala ko siya pagkain, gamot niya, lahat na kailangan niya. So ngayon, wala siya dito. Umuwi sila ng Dasma. Sinama siya ng kapatid kong bunso. Kasi di ba nakwento ko rin sa inyo noong mga nakarang araw, si mami nagmamanya-manya. So yun ang minamanya-manya niya. Gusto niyang umuwi sa Dasma. Gusto niyang pumasyal doon sa mga apo niya. Hindi ko naman siya masisisi kasi sino bang kasama niya dito? Ako lang din. Walang, mga apo niya dito, 2 laging wala din. Doon kasi sa Dasma, yung kapatid kong bunso, marami siyang anak. 5 ba anak niya? Lang, magka-count ako. Si Bebe, si Boyboy, si John Trich din yun eh. Tapos, si Diana. Tapos, si Princess. 5. So, yung 2 ko, siya yung pinakamaraming may anak sa amin, 5. Tapos, karaniwan na sa amin, lahat kami. Kuya ko, 2 anak. Ako, 2 anak. Yung kapatid kong isa, 3. Tapos siya, 5. May namatay akong kapatid, si Carlo. Siguro kung di ako nagkakamali si Carlo, mga ilang taon na ba? 24 years? Basta parang ganun ang edad niya. So, ayun. Yung family namin, yun na medyo malaki ang pamilya. Pero nasa Dasma sila. Kaya nga si mami, mas pinili niya dun. Sabi ko nga sa kanya nalungkot din ako kasi sabi ko sa kanya, hindi ka ba masaya dito? Ako yung nag-aalaga sa'yo, ako yung nag-iintindi sa'yo, ako lahat. Pinagawa ko lahat para sa'yo. Hindi ka ba masaya na gano'n na ako yung nandito para kasama mo? Yung parang hurt naman ako nung sabi ni mami na hindi. Pero umiyak siya. Sabi ko, ayaw mo na ba dito? Ayaw niya na raw. Siguro nga kasi hindi siya nalilibang. Kasi syempre may work din ako. Pinagbabantay ko lang yung pamangkin ko sa kanya. Taga Dasma rin yun, yung anak yun na isa kong kapatid. Yung kapatid ko nga sabi sa inyo, 5 anak. Yun, pinagbabantay ko siya, si Buboy. Silang 2 magkasama doon. Tapos napunta ako everyday, di ba? Dadala ng pagkain, dadala ng gamot, dadala ng mga bagay, maglalaba ng mga damit nila. So, ayun, lahat.
So, nalulungkot naman siya dahil gusto niya talaga umuwi ng Dasma. Kasi doon, dito kasi sa lugar namin, walang mga kapitbahay magkakalayo, hindi nalabas ng bahay. Hindi katulad sa Dasma, ang bahay nila, ang bahay namin doon is, paglabas mo ng pinto, kapitbahay na. Mga nakatambay na doon, marami ng tao, maraming taong makakausap, makakwentuhan. Siguro, yun ang hinahanap niya. Yung ganun. Nalulungkot siya siguro na paglabas doon dito sa bahay namin, dito sa lumang bahay. Paglabas niya ng bahay, wala pa siyang magtatanaw na kapitbahay. Dahil magkakalayo eh. Magkakalayo yung bahay. Hindi katulad doon, paglabas mo ng bahay, may makakausap ka na. Siguro yun ang hinahanap niya. Naiintindihan ko naman si Mami na nalulungkot siya dito. Pero kasi, si Mami, ano yan eh, iba siya yung, ano mo yung pagkakaiba yung, pag nagtampo siya noon, natatandaan ko, nandito siya sa akin, tsaka si Papa, nagtampo siya sa akin. Bigla siyang lumayas. Umalis siya, hinakot niya lahat ng damit, nagpasundo sila sa sasakyan. Sige, nagtampo rin ako noon kasi bigla kang umalis. Gusto mo yan, sige, bumalik siya doon. Doon time na yun, parang pandemic yun eh. Doon time na yun, safe sana sila dito. Safe sila dito kasi malayo-layo nga yung mga bahay, hindi sila pwedeng lumabas nung time na pandemic. Doon, nung lumipat sila, after 3 weeks, namatay si Papa. Pero hindi siya na-COVID. Kasi negative yung result ng COVID niya eh. Nagkasakit lang siya doon. Sa dami nila doon, ayun, hindi nila nasabi sa akin na may sakit si Papa. Nasabi nila nung nalaman ko pa sa uncle ko na may sakit si Papa. Tapos ayun na, huli na nung nalaman ko. Yun, umuwi si Mami nun doon sa Dasma kasi masama loob niya sa amin. Sa akin, kasi hindi ko naman alam kung anong dahilan at sumama loob niya sa akin. Na ano ba? Dahil ba hindi ko kayo pinalalabas? Kasi nga, syempre, pandemic noong time na yon. Hindi ko sila hinahayaan lumabas. Si Papa, nagja-jogging lagi yan sa umaga, sa hapon dito sa Moralia. Hindi ko sila pinapayagan lumabas. Syempre, iniingatan ko sila. Alam ko, senior sila. Yun ang prone. Diba? Yun ang prone sa COVID. Yung mga edad na gano'n, yung senior. Tapos ayun, parang bigla silang nag-alsabalutan, umuwi ng Dasma. Tapos itong kamakailan nga, last year naman, nagulat naman ako si Mami, nag-alsabalutan naman dun. Pumunta naman dito sa akin. So, ganun si Mami, pag nagtampo, biglang umaalis. So, ngayon naman, okay naman kami dito, di ba, na-hospital siya. Medyo nakaka-recover na siya. Yung pananalita niya lang yung medyo hindi na maayos. May maintenance lang siya. Ginusto niya namang umuwi doon. So, hinayaan ko. Kasi, kumbaga, gusto niya yun eh. Gusto ko masaya yung mami ko na kung saan niya gusto. Gusto niya doon. Masaya siya doon sa mga apo niya na marami doon na makikita niya. Kaya lang, sabi ko nga sa mga kapatid ko guys na huwag nilang pabayaan si mami. Kasi nag-iisa na lang yung magulang namin. Kumbaga, sabihin sa akin agad kung ano yung mga kailangan, yung mga problema. Ganun guys. Kaya mahirap din pala pag yung maliit ang pamilya mo. Dito sa side ng asawa ko, maliit lang yung pamilya niya. So, isa lang siya dito. Tapos dalawa lang yung anak namin. Yun lang. Kaya wala kami kasama. Yung mga anak ko, yung bunso ko nag-aaral pa. Graduating siya BSIT. Ayun, BSIT siya. So, nag-OJT siya. Baka ngayong next month, matapos na yung OJT niya. Maaga siya kasi nakapag-OJT noong February. So, baka next month, patapos na siya ng OJT. Baka gagraduate sila, sabi niya, baka raw June. Sige, pag-graduate na siya, syempre magkatrabaho na rin yun. Naman babae ko, nagkatrabaho din yan. Wala talaga akong madalas kasama dito. Sarili ko lang, tapos sa barangay lang, dun lang. Ayan, ako lahat yung mga nag-aasikaso. Di ba? So, ayun guys, ganun. Mahirap yung maliit na pamilya. Malungkot. Dapat siguro, mas maraming mga anak, mas masaya siguro, no? Pero mahirap pag yung financial problem. Pero, malungkot din pagdating ng time na lagi silang wala. May kanya-kanya. Lalo na siguro pag nag-asawa na itong mga anak ko, mas mahirap yun, di ba? Kasi, syempre, dalawa lang sila eh. Pag nag-asawa na yan, bubukod na yan sila. Wala na kami kasama. Di ba?
Yun, ganun mahirap din. Masarap din siguro yung marami kayong pamilya, masaya. Na-share ko lang guys, pasensya na kayo. Na-share ko lang yung nalulungkot ako. Ayoko umiyak. Ayoko malungkot lang. Pero ngayon, wala talaga magagawa. Darating yung time na ganun. Ayoko na nga, naiiyak ako. So, ayun, halika. Parang tayo, hot choco. Hot choco lang muna iinumin ko. Mamaya na ako mag-breakfast sa barangay. Ayun ba, ganun din minsan katulad ko. Minsan kasi parang gusto kong kumain ng breakfast. Gusto kong mag-rice, magtinapay. Pero ngayon parang gusto ko lang uminom ng mainit. Kasi mamaya na ako magbe-breakfast pag yung nasa barangay na ako, kakain ako. Pero ngayon, hindi na muna, di ba guys? Pasensya na kayo ha. Nahinga ko sa inyo yung mga nilalaman ng puso. Wala akong masamang loob, wala. Ano lang, kumbaga naghihinga lang yung mga ganap sa buhay, di ba? Ayun. So, samahan niyo pa rin ako guys ha. Maya-maya, mag-aayos na ako para papasok naman ako sa work. Samahan niyo pa rin ako. Ayun guys, naka-prepared na tayo para pumasok sa trabaho. Naantay ko lang yung anak ko magising para sabay na kami lalabas. Ilalakot yung bahay. Sabi ng anak ko kagabi bago siya natulog, ma, ipagplansya mo ako ng isusuot ko. Naka long sleeve na puti, tsaka yung naka pants na, yung formal. Meron daw silang yata sa school. Alas 7 raw yun. Diyos ko naman, alas 7:06 na. Wala pa, hindi pa nababa ng kwarto. Ano ba yun? Alas 7 ang time, pero nandito pa. Pero ngayon, ayun, guys, yan ang uniform natin. Sinuot ko to kasi nakita ko to sa baul. Nakikita ko sa baul. Yung mga lumang uniform pa namin. Diba? So, inaantay-antay ko lang yung anak ko, tapos sabay na kaming aalis. So, guys, ayan, papasok na ako sa work, ha? Mamaya, ma-update ko ulit kayo. Pero for the meantime, thank you for watching. And please subscribe, guys. Thank you sa inyo. Thank you for always watching. Please subscribe. God bless us all.